Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3071 Swordcraft. Ang Absolute Beginning Demon Dragon na ito ay talagang hindi inaasahan, o naisip man lang. Bilang ikalimang Taeshang, maaaring ituring siyang isa sa mga pinakamahusay na karera, ang powerhouse ng Absolute Beginning Demon Dragon Clan. Sa huli, mamamatay talaga siya sa kamay ng isang sangkatauhan na hindi man lang may ranggo sa nangungunang 10,000, 100,000, o kahit 1,000,000. Ang mga tao, maging ang mga angkan, ay isang hindi mahahalata na lahi sa mga mata ng mga dragon sa simula. Bilang karagdagan sa mabilis na pagmultiply at pagkakaroon ng maraming katalinuhan na higit sa mga nilalang na may parehong antas, sa ibang mga aspeto, ito ay mas mababa sa karamihan ng mga halimaw. Pagkatapos ng lahat, ang mga halimaw, hayop, at mga banal na hayop ay ipinanganak na may talento sa dugo. Kailangan pang gumising at linangin ng tao. Natural na marupok, ang mga tao ay karaniwang, kumpay, at walang banta. Sa pagbabalik tanaw sa simula, ang pagkakaroon ng demonyong dragon sa simula ng mundo ay hindi man lang nag-abala na kainin ito, isang murang pagkain tulad ng mga tao. Ang sarili, ang makapangyarihang angkan ng demonyong dragon, ay inilibing sa mga kamay ng isang tao. Sa huling sandali ng pagkawala ng dragon sa umpisa pa lang, halos hindi ito malungkot o masaya, dahil natigilan na ito. Paulit-ulit itong kinumpirma ni Ye Fan, na nagpapatunay na ang kaluluwa ng dragon ay ganap na naglaho, at saka lamang nawala ang sword state of no self. Pagod. Sobrang pagod. Malapit na mag-collapse. Sa kabutihang palad, kung magpumilit siya hanggang sa sandaling ito, mabilis siyang makakabawi. Ang kanyang selfless sword realm ay naging higit na sanay sa pamamagitan ng paglilinang. Sa simula ng pakikipaglaban kay Feng Xiaotian, posible nang makatuwirang kontrolin ito sa simula. Matapos matalo kay Feng Xiaotian, muli niyang pinag-isipan ang kanyang utak, nakakuha ng inspirasyon mula sa Mo Zhu, at natanto ang One Sword Frost Code. Dapat sabihin na ang paglalaro laban sa isang master at pagkatapos ay tuklasin ang iyong sariling mga pagkukulang ay talagang ang pinaka-epektibong paraan upang mapabuti ang iyong lakas. Kung hindi kinailangang labanan ni Ye Fan si Feng Xiaotian sa simula, wala siyang magagawa tungkol sa dragon na ito ngayon. Sa simula, isang mapangahas na lahi. Hindi napigilan ni Ye Fan ang pag-ungol, ito lang ang mahinang kaluluwa ng dragon ng isang demonyong dragon. Hindi ko talaga alam kung gaano kalakas ang mga demon dragon noong kapanahunan nila. Ano ang kanilang hari, ang Demon Dragon Emperor? Ito ba ang pinakamatandang lahi sa Taichu Middle School? Dahil sa talent gap sa pagitan ng mga lahi, nakaramdam ng pagod si Ye Fan. Gayunpaman, sa harap ng walang katapusang mga hamon sa hinaharap, muling natagpuan ni Ye Fan ang puwersang nagtutulak sa pag-unlad. Pag-unlad, hari, nagtagumpay ka. Nakapatay ka ng demonyong dragon sa simula pa. Lumabas si Sally Ye mula sa singsing ng Sword God at binati si Ye Fan ng may punanibik nang hindi muna hinubog ang kanyang katawan gamit ang mga particle ng demonyo. Half-lock, kung ang taong ito ay hindi masyadong magmalaki sa simula at tumakas lang, wala akong magagawa tungkol dito. Bukod dito, ito ay Taiyuan, wala itong kapangyarihan ng Taiyuan na mag-supply. Hindi nito alam na ito ay selyado na. Pagkaraan ng mahabang panahon, naubos na ang mantika at natuyo na ang lampara. Sa totoo lang, hindi ako kasing galing nito, at malayo pa ang lalakbayin ko. Ngumiti ng mapait si Ye Fan. Umiling si Sally Ye, hindi. Sa mga talaan ng Scarlet Kick, ang lakas ng demonyong dragon sa simula ay mas mataas pa kaysa sa ating bruha sa kailaliman. Isa ito sa mga ninuno ng mga demonyo. Ang pinakamakapangyarihang lahi. Pagkatapos ng lahat, ang hari ay mula sa tao, natalo ng mga tao ang Demon Dragon sa ganap na simula, na isang kahangahangang tagumpay. Palagi mo akong hinihikayat, haha. Hindi na magalang si Ye Fan sa mga babae, talagang masaya na siya. Ngayon lang kung mas napanatili ang kapangyarihan ng Magic Dragon na ito sa simula, talagang nabitin ako. Sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, lumipad pabalik si Tai Chu sa kamay ni Ye Fan. Mahirap, kuya, salamat sa iyo ngayon. Ha! Hinahaplos ni Ye Fan si Tai Chu, ngunit biglang may nakitang mali. Wang, anong problema? Tumingin ng malapitan si Sally Ye. Ito, parang, basag. Natagpuan ni Ye Fan na may ilang mga putol na linya sa panlabas na layer ng simula. Mawawasak kaya sa simula ng panahon ang sobrang pasabog na hatid ng kanyang ika-13 Dawning Star? Imposible. Matagal na akong nagsasanay, at ang ika-15 layer ng panlabas na paglaya ay hindi matitinag sa simula. Hindi kaya. Sumabog ang anit ni Ye Fan. Ganap na simula dragon. Kung ang espadang ito ay tinataka ng Demon Dragon Emperor sa simula, ang paraan ba ng pag-unsiling nito ay may kaugnayan sa Demon Dragon sa simula? Ginamit ko ang Taichu para patayin ang demonyong dragon sa huling sandali. Ang kaluluwa ng dragon ng demonyong dragon ay malapit na nakikipag-ugnayan sa espada. Ito kaya ang dahilan. Hindi nagabalang manghula si Ye Fan, sinubukan niya at sinampal ang talam na may layunin ng espada. Kokaka, ang makapal na katawan ng espada sa simula ay nabasag, nagkalat, at nagkalat.
Bumaba ang shell, nagsiwalat ng medyo maliit na talam sa loob. Ano ang sitwasyon? Natigilan si Yefan. Isang espada sa isang espada. Bagamat wala na ang panel ng pinto, isa pa rin itong malaking espada. Itim ang buong paligid, na may pahiwatig ng dark gold streamer. Sa mga tuntunin ng texture, ito ay mas maislan kaysa sa nauna, at ang lakas ay natural na hindi banggitin. Hari, may pattern dito. Nagtatakang sabi ni Sally. Sumimangot si Yefan, at malabo, nakita rin niya na tila may iba't ibang hugis sa magkabilang gilid ng espada. Ang mga pattern na ito ay parang mga streak ng mga marka ng tinta, na hindi halata maliban kung titingnan mong mabuti. Sally, alam mo ba kung ano ito? Hindi ko makita. Hindi ko rin alam, ayos lang, bumalik ka at hayaan mong pag-aralan ito ni Yunyao, sabi ni Sally Yeyuyu, nakadepende si Wang Quezon kay Yunyao. Tumawa si Yefan at sinabing, nakadepende rin ako sa iyo, hindi ko na kailangan pang makipagtulungan sa akin sa pag-arte sa pagkakataong ito. Wala akong silbi, walang kabuluhan ng pag-arte. Iyon ay dahil ang aking lungsod ay hindi sapat, hindi ko kayang labanan ang matandang pagong na iyon, hindi kita sinisisi. Nagulat si Sally Ye, nga pala, paano si Kailand at Tai Kang? Sumimangot si Yefan, nag-concentrate siya sa pakikipaglaban sa demonyong dragon, at sa isang iglap ay lumipat siya ng napakalaking distansya sa kalawakan. Hindi dapat namatay si Kailander. Bagamat nasaktan ko siya ng husto, taglay niya ang kapangyarihan ng pananampalataya noong panahong iyon at hindi siya tuluyang mawawasak. Agad na dinala ni Yefan si Sally Ye pabalik sa lugar kung saan nagsimula ang labanan. Biglaan, napuno ng hininga ng kamatayan ang harapan. Tiningnan ni Yefan ng maigi, at ito pala ay isang bone dragon na napakalaki kaya hindi niya makita ang gilid. Ang kulay abo puting kilya ay bawat isa ay kasing laki ng isang maliit na mundo. Sa kilya, mayroong primitive power sa antas ng eroplano na nananatili sa hininga ng kamatayan. Isang pares ng malabong asul na longgan, puno ng lamig at kawalan. Bone Dragon King Bon. Bulalas ni Sally Ye. Sumimangot si Yefan, ito ang huling linya ng depensa ni Tart Eros, ang Bone Dragon King. Well, si Born ang pinakamatandang strategic minister ng ating Abyss Demon Royal Family para sa 12-dosenang henerasyon. Mas matanda ito sa Reyna ng Thousand Faces. Sa mahabang panahon. Lubhang tapat ito sa aming pamilya ng demonyo sa kailaliman. Dahil ito ang ninuno ng ating demonyo sa kailaliman, ito ay muling nabuhay at nagising mula sa isang nagyelo na mundo. Ayon sa haka-haka, maaaring ito ay isang demonyo na namatay sa digmaang dragon noong una. Dragon King, sabi ni Sally. Ang Demon Dragon War na ito ay natural na hindi ang Demon Dragon of the Beginning, kundi ang Demon Dragon Race ng Beginning Plane. Bone Dragon King, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Yefan. Ang malalaking asul na mata ni Born ay tumingin kay Yefan at hindi tumugon. Wang, Born never speaks, sumusunod lang ito sa utos ng Abyss Demon King, sabi ni Sally. Hari, kaya, si Asmodeus ang dumating. Naramdaman ito ni Yefan at iniwas niya ang kanyang mga mata sa malayo. Hindi maganda. Ang kabanata 3072 ay nakakalito. Natigilan si Sally Ye, Wang, anong problema? Hindi masyadong pinansin ni Yefan, at niyakap si Sally Ye. Mabilis na lumipad sa isang malayong kawalan. Boom! Bumagsak ang white gold ripple. Tuluyan ng naduraj ang kaluluwa ni Kailander sa sandaling ito. Si Asmodeus ang nakakumpleto ng lahat ng ito. Lolo, nagulat si Sally Ye nang makita niya ang eksenang ito. Dahan-daang lumingon si Asmodeus at ngumiti kina Yefan at Sally Ye. Nandito na kayo, gustong tumakas ng matandang magnanakaw na si Kailander, pero pinutol ko siya. Sumimangot si Sally Ye at sinabing, Lolo, si Kailander ang biological father ni Patricia. So ano? Muntik ka na niyang patayin, so damn it, Asmodeus said as a matter of course. Sumimangot si Yefan at sinabing, kailan ka dumating? Ngayon lang. Hindi talaga ako nag-aalala kay Sally Ye, kaya pumunta ako dito para makita. Itong Kailander na ito ay nagsabi na sasalakayin lang niya si Tai Kang, ngunit hindi ko inaasahan, na babalikan niya ang kanyang salita. Bumantong hininga si Asmodeus. Tumawa si Yefan, ang 7th Demon King, napakawalang muwang, maniniwala ka ba sa sinabi niya? Natural na hindi ako lubos na naniniwala dito, kaya pupunta ako at titingnan ang Born. Humakbang si Asmodeus na may pag-aalalang tingin at inilalayan si Sally sa mga balikat. Anak, ayos ka lang ba? Ang mga mata ni Sally Ye ay komplikado, at hindi siya tanga. Medyo magdududa siya sa layunin ni Asmodeus dito. Marahil, dumating na si Asmodeus, ngunit nagkukubli sa dilim. Kanina pa niya private contact si Kailander. Sa pagkakataong ito, talagang kainahinala ang mga motibo sa pagpaslang sa mahinang Kailan sa pagmamadali. Ngunit, kung tutusin, sarili niyang lolo, at inalagaan niya ito ng mabuti sa loob ng maraming taon. Walang tiyak na ebidensya si Sally Ye at ayaw niyang managot ng labis. Okay lang, Wang. Nandito si Brother Yefan, pinrotektahan niya ako. Well, Sword God, salamat sa iyo. Ang iyong lakas ay talagang namangha sa haring ito. Tumawa si Asmodeus. Nasaan si Tai Kang? Pinatay mo rin siya. Tanong ni Yefan.
Hindi ko nakita si Tai Kang, sabi ni Asmodeus. Sumimangot si Ye Fan, tila hindi nagsisinungaling si Asmodeus. Kung wala na si Tai Kang, malamang na kinuha ito ni Patrick. Napakalakas ng physical fitness ni Tai Kang, at maaaring makayanan niya ang pagsubok na ito. Malubhang nasugatan ba ang Gun King? Tanong ni Asmodeus. Oo, sayang hindi mo siya binigyan ng huling suntok, sabi ni Ye Fan na may kalahating ngiti. Haha. Pagpatay sa hari ng baril, mas angkop na magmula ka sa Sword God. Sinabi ni Asmodeus, na nakatingin kay Sally Ye, bata, bumalik tayo, dapat ay ligtas si Tart Eros pansamantala. Nag-alinlangan si Sally Ye, hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi na makakabalik si Sally Ye pansamantala. Mayroon pa akong mahalagang plano sa pagsasanay na kailangan kong tulungan siyang makumplito. Niyakap ni Ye Fan ang mga balikat ni Sally Ye, hindi makalaban. Paglilinang. Ituturo din ito ng cultivation ni Sally Ye, ang maharlika nating pamilya ng demonyo sa kailaliman, natatawang sabi ni Asmodeus. Tumulong ako sa Seventh Kingdom na itaboy si Tai Kang, kailangan mong ibigay sa akin ang mukha na ito, tama ba? Ngumisi si Ye Fan. Pagkaraang tumigil sandali ang ekspresyon ni Asmodeus, ngumiti siya at tumango, dahil sinabi iyon ng Diyos na espada, natural na ako ay magbibigay ng mukha. Anak, dapat kang magsanay ng mabuti sa Sword God. Kung nakaramdam ka ng pangungulila, bumalik ka anumang oras. Nakahinga ng maluwag si Sally Ye, kilala ko si Lolo. Hindi na nagsalita si Asmodeus, at lumipad sa ibabaw ng ulo ng Bone Dragon Kingborn. Pina-vibrate ng Bone Dragon ang malalaking buto nitong pakpak at mabilis na nawala sa kalawakan. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Sally Ye na may masalimuot na mga mata, Wang. Aking lolo. Huwag kang masyadong mag-isip, kahit anong mangyari, paprotektahan kita, sabi ni Ye Fan. Niyuko ni Sally Ye ang kanyang ulo at ngumiti, at pagkatapos ay muling nagtanong, sa panig ni Patricia. Bumantong hininga si Ye Fan, maging makatotohanan, bibigyan ko siya ng paliwanag. Matapos mailipat ang layunin ng espada, dinala ni Ye Fan si Sally Ye pabalik sa Zhongzhou. Sa loob ng Sword God Palace. Tuwang-tuwa ang mga babae nang makitang bumalik ang dalawa. Matapos pakinggan ang buong bagay, lahat ay hindi napigil ang pagpawisan para kay Sally Ye. Sinong mag-aakalang may demonyong dragon sa simula pa lang ay papatayin sa gitna nito? Ano ang silbi mo? Kahit na hindi mapoprotektahan ng mabuti ang isang singsing. Alam mo ba kung gaano karaming effort ang ginugol ko para gawin ang singsing na iyon? Narinig ni Chu Yunyao na ang space ring, na siyang crystallization ng pinakamataas na teknolohiya, ay talagang nawasak, at agad na tumitig ng diretso. Naagrabyado si Ye Fan, Xiao Yaoyao, hindi ka ba dapat mag-alala sa akin sa oras na ito? Wala na ang singsing, kaya kailangan ko itong likhain muli. Simple lang. Para madala ng singsing ang pinsala ng labanan, ibibigay ko ang lahat ng makakaya. Lahat ng materyales ay ginagamit. Paanong napakadaling gumawa ng magkapareho? Nena si Chu Yunyao. Kalimutan mo na, Sister Yunyao, kapag na-research natin ang walang hanggang sangkap, gagawa tayo ng mas mahusay, sabi ni Ji Wanqing. Ang walang hanggang bagay ay maaaring hindi angkop para sa isang space ring, ngunit isang puwang na tirahan. Malamig na tinitigan ni Chu Yunyao si Ye Fan, na parang isang kaaway. Ngumiti ng mapait si Ye Fan. Talagang naiintindihan niyang mabuti si Chu Yunyao. Para sa mga kababaihan, ang ilan sa mga pangunahing siyentipikong imbensyon ay katulad ng kanyang mga anak. Ang singsing na ito ay nagdala sa kanya ng labis na pagsisikap. Xiao Yaoyao, huwag magmadaling magalit, may magandang bagay akong makikita mo. Sabi ni Ye Fan, at inilabas si Tai Chu. Pinag-usapan ko ang mga kakaibang pattern na lumitaw sa simula pagkatapos kong patayin ang demonyong dragon sa simula. Biglang naging interesado si Chu Yunyao, naglabas ng isang scanning device, at direktang iniskan ang pattern sa computer. Lumitaw ang Starfire Armor Bracers sa katawan ng babae, at direktang naglabas ng holographic na imahe ang bracers. Pagkatapos ng matalinong pagsasaayos ng pattern, ang pattern ay nagiging isang modelo. Ano ito? Lahat ay nataranta at hindi maintindihan. Ito ay parang interstellar map. Pero, kailangan mong magsiyasat ng mabuti bago mo malaman, sabi ni Chu Yunyao. Pagkatapos magsalita ni Chu Yunyao, isinara niya ang imahe at nagmamadaling pag-aralan ito. Napangiti si Ye Fan ng may pagmamalaki, at alam niya na kung makakaisip siya ng isang bagay na kawili-wili, hindi magkakaroon ng puso ang babae na patuloy na masangkot sa isyu ng singsing. Asawa, sa sandaling mamatay si Kailan, ang Palatine Royal Family at maging ang Heavenly God Kingdom ay magkakaroon ng problema. Maaaring hindi ito kakayanin ni Patricia ng mag-isa, kaya dapat kang pumunta at tingnan muna, mahinahong pagsusuri ni Su Qingzhou. May ganitong intensyon din si Ye Fan. Kung gayon, Sally, dapat kang manatili muna sa Sword God Palace, hindi talaga ako komportable kay Asmodeus. Ngunit, wala akong space ring ngayon, kaya hindi kita maaaring panatilihin sa singsing ng Sword God sa lahat ng oras. Ano ang problema? Kung mayroong anumang sitwasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa akin anumang oras, at haharapin ko muna ang mga gawain ng susunod na kaharian ng langit na Diyos.
Nandoon si Angel sa mga oras na ito, hawak ang kamay ni Sally Ye, at malungkot na sinabi, Sally Ye, huwag kang mag-alala, tahanan mo rin ito. Tiningnan ni Sally Ye ang malinaw at maamong mga mata ni Angel at tumanggo ito ng nakangiti. Asawa, anong gagawin mo? Will. Sinisisi ka ng prinsesa. Nag-aalalang tanong ni Nayen Rujao. Ito, dapat maging matino si Patricia, tara na at pag-usapan natin ito. Napakamot ng ulo si Ye Fan, hindi niya alam kung ano ang nangyayari doon. Pagkatapos magpaalam sa mga babae, muling inilipat ni Ye Fan ang kanyang sword intent at bumalik sa Palatine Imperial City. Nag-transform na naman sa dragon. Naisip ni Ye Fan, si Kylander na naghahanap kay Tai Kang ay isang lihim na operasyon. Sa paglahok ni Long Wu, kakaunti ang nakakaalam na sa labanang ito, sina Kylan, Liu Sensi, Daido at Spo ay namatay lahat. Pagkatapos, sa panig ng Celestial Clan, maaaring walang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Long Wu. Kahit na umalis si Kylan, hindi nagpanik si Ye Fan. Kaya naman, nagpatuloy lang si Ye Fan sa paglalaro ng concubine. Kabanata 3,933 Sakit sa puso. Pagbalik ko sa tirahan ni Patricia, hindi ko nakita ang prinsesa. Saglit na naghanap si Ye Fan, at nalaman na pumasok si Patricia sa palasyo. Siya ay pumasok sa palasyo sa buong paraan, at ang mga gwardya ay hindi nang ahas na pigilan siya. Pumasok sa isang dome building na puno ng maliwanag na gininto ang liwanag. Nakasuot ng mahabang puting silk dress si Patricia, nakatayong mag-isa sa platinum at gold carpet. Ang kanyang girly figure ay ginawa ang palda na medyo maluwag, at ang mahabang laylayan sa likod ay kinaladkad sa likod niya. Ang mahabang gininto ang buhok, na nakakalat sa puting damit, ay mukhang banal at marangal. Princess, anong ginagawa mo dito? Tumalikod si Patricia, at may masalimuot na emosyon sa kanyang malahiyas na mga mata. Iniunat niya ang kanyang daliri at itinuro ang ilang transparent na kristal na nakasabit sa isang gintong mataas na plataporma sa kanyang harapan. Alam mo, ano iyon? Umiling si Ye Fan. Ang mga direktang miyembro ng Platinum Royal Family ay may soul crystal. Nabasag ang kristal ng aking ama. Nagulat si Ye Fan at ngumiti ng mapait, alam mo na. Tumalikod si Patricia at sinabing, gusto kong pumunta sa templo ng mga ninuno para magsisi at itaboy ang mga pari dito. Sa makatuwid, walang nakakaalam tungkol dito sa ngayon. Wala nang balita. Habang walang gulo ngayon, tara na. Sumimangot si Ye Fan, nasugatan ko si Kylander, pero hindi ko siya napatay sa huli. Bale, ang buhay at kamatayan ng tatay ko ay sariling desisyon niya, hindi kita kinamumuhian, tahimik na sabi ni Patricia. Anong gagawin mo kung umalis ako? Tanong ni Ye Fan na nakakunot ang noo. Ako. Tanong ni Patricia, ano ang nangyari sa akin? Kapag namatay ang emperador, maya-maya ay laganap ang kaharian ng mga Diyos. Kung ang iyong kapatid na si Digoneti ang maupo sa trono, ikaw ay nasa panganib. Sa kasalukuyan, ikaw pa rin ang may kasalanan, at babalik kapag katapos ng maraming taon. Paano ka makakalaban sa kanya? At, bumantong hininga si Ye Fan, hindi dapat patay si Tai Kang, maaari siyang bumalik sa Carbine at mauna sa trono ng God Emperor. May kinalaman ba ito sa iyo? Tanong ni Patricia. Ano? Natigilan si Ye Fan. Sabi ko, may kinalaman ba ito sa iyo? Lumingon si Patricia at namumula ang mga mata, nasa panganib man ako, o si Tai Kang na ipaglaban ng trono, ano ang kinalaman nito sa iyo? O, ikaw na Diyos ng espada, hindi ka nasisiyahan sa mundo ng mga tao ng Kyushu, at gusto mo ring sakupin ang mundo ng mga Diyos. Hindi ko sinasadya, ayaw ko lang na masaktan ka, tutal magkaibigan naman tayo, sabi ni Ye Fan. Kaibigan. Patricia lowered her head and chuckled, namatay ang tatay ko dahil sa'yo, hindi ba ako magiging walang puso kung gusto kitang maging kaibigan? Napabuntong hininga si Fan. Nalilito ang mga mata ni Patricia, dati ako ay tungkol sa pagmamana ng trono at pagiging isang henerasyon ng mga Diyos at reyna. Hindi mahalaga kung anong uri ng pamilya at pagkakaibigan, ang pamilya ng emperador ay walang kapatid. Kung kinakailangan, kahit sino ay maaaring magsakripisyo. Kung noon ay tiyak na hindi ako magdadalawang isip na piliin na makipag-alyansa sa iyo ngayon. Gusto kong hiramin ang iyong kamay at maging isang empress. Ako muna ang magiging papay mo, at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon na agawin ang kapangyarihan. Tahimik si Ye Fan, nagsasabi ng totoo, kahit ginawa ni Patricia, normal ang pakiramdam niya. Pero ngayon, hindi ko na kaya. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ni Patricia. Ang karanasan ng pamumuhay sa mundo ng mga tao, ang mga taon sa katawan ni Angel, ay ginawa akong mahina bilang isang tao. Nagsimula akong natanto na ang aking ama ay hindi lamang isang ama, ngunit siya ay aking ama kahit anong mangyari. Bagaman kinamumuhian ko si Digoneti, siya ay sarili kong nakababatang kapatid, kaya nagplano siya laban sa akin, at tahimik kong tiniis iyon. Alam kong hindi mo kasalanan ang pagkamatay ng ama, ngunit hindi ko maiwasang maipanganak ka. Pasensya na, hindi kita mapapatawad. Pinunasan ni Patricia ang kanyang mga mata, let's go, ako ang prinsesa ng Palatine Royal Family, ang anak ng Emperor of God. Ang tanging bagay na magagawa ko ngayon ay huwag hayaan ang aking sarili na maging kasangkapan para sa iyo na agawin ang kapangyarihan.
Royal Father, naawa na ako sa pakikipagtulungan niya sa iyo sa pag-arte. This time, hindi na kita tutulungan. Mapait na ngumiti si Yefan, kaya sa palagay mo, inaamin ko na naisip kong gamitin ang iyong relasyon para sirain ang mundo ng mga Diyos at Diyos. Nasa bag din sila. Gayunpaman, minamaliit mo talaga ako, mas matako ako kaysa sa iniisip mo. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Patricia. Ang layunin ko ay tumayo sa tuktok ng Taishi nang walang kapangyarihan ng paniniwala. Kaya, hindi mahalaga sa akin kung mayroong isang mundo ng mga Diyos o wala. Ang tanging dahilan kung bakit ako bumalik dito, at ang dahilan kung bakit ako nagmamalasakit, ay ikaw, Patricia. Kalmadong sinabi ni Yefan, ayaw mo akong makita, naiintindihan ko, ngunit hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman, kahit na hindi mo ito pinahahalagahan, wala akong pakialam. Napatitig si Patricia sa lalaki, hindi alam ang isasagot. Sa sandaling ito, isang malaking bilang ng mga maharlikang gwardya ang bumuhos sa paligid ng templo ng ninuno. Daan-daang griffin ang nahulog mula sa langit, at si Federer ang nanguna sa koponan. Hindi lang iyon, pati na rin ang Crown Prince de Gonetti, ang matandang prinsipe na si Omor. May tao, palibutan ang templo ng ninuno. Magsimula na tayo. Nag-utos si Federer. Libu-libong Royal Guard sa pinangyarihan ang naglabas ng isang uri ng formation stone na dala nila. Habang ang puting gintong sinag ng liwanag ay pumailan lang sa kalangitan, sila ay nagtagpo sa isang punto. Isang napakalaking hugis piramid na dambuhalang hadlang ang bumabalot sa paligid ng templo ng ninuno. Sumimangot si Yefan, nagmamayabang, at sinulyapan ito. Dragon 5 karakter sa itaas na katawan. Isang kumpol ng mabahong isda at bulok na hipon, anong ibig mong sabihin? Nandito si Lao Su at ang prinsesa para sambahin ang kanilang mga ninuno, gusto mong magrebelde. Malungkot ang mukha ni Fay Dale, at itinuro ng espada ang 5 dragon. Matapang na taksil. Ang iyong kamahalan ay may buhay, kung muling lilito si Long Wu sa imperial na lungsod, anuman ang dahilan, siya ay papatayin para sa krimen ng pag-agaw sa trono. Tumikim si Long Wu, may backer talaga itong Kylander. Sa katunayan, kung matagumpay ang planong ito, tuluyang mawawala si Long Wu. Kung bumalik si Long Wu, tiyak na nabigo siya. Anuman ang mangyari, ayokong mahulog sa kamay ng mga tao ang bansa ng Platinum Royal Family. Magbayad man ito ng dugo, kahit na hindi ko siya matutulungan sa huli, mas mabuti na iyon kaysa ibigay si Jiangxia ng walang kabuluhan. Ito na ang huling pagsuwi ni God Emperor Kailand. Ama, Ama, nabasag ang kristal ng kaluluwa ni Ama. Ama, gitling. Sinabi ni Digonet na ito ay isang malakas na sigaw, at siya ay napaluha. Sa eksena, ang Celestial Clan ay nagulat, at pagkatapos ay napagtanto ng lahat na ang sitwasyon ay seryoso. Kamahalan. Mabilis na tumalon si Omor sa Griffin at ibinagsak ang sarili sa lupa. Kinagat ni Federer ang kanyang mga ngipin, rebelde. Ang lakas ng loob mong patayin ang kamahalan. Patricia. Itong lalaking ito ang mamamatay tao na pumatay sa kanyang kamahalan, pumunta ka dito dali, o mag-ingat na maging hostage. Tumawa si Long Wu, joke. Lolo, haharapin kita, isang suntok, anong klaseng hostage ang kailangan ko? Biglang sumimangot si Long Wu. May nagyayelong bagay sa likod niya, na pumipigil sa kanyang puso. Nilinga ni Long Wu ang kanyang ulo at tumingin. Pulang mga mata si Patricia, naglabas ng punyal sa isang kamay at sinaksak sa likod. Gayunpaman, dahil magaspang at mataba ang 5 balat ng dragon, nabali lamang ang punyal. Ngunit kahit na ganoon, naramdaman ni Long Wu na ang kanyang puso ay sumasakit. Kabanata 374 na alam ko kung ano ito. Patricia, mag-ingat ka. Si Federer ay nababalisa, nag-aalala na baka saktan ni Long Wu ang kanyang syota, at nagmamadaling sinaksak ito ng espada. Ang 5 dragon ay nagkawatak-watek sa isang iglap. Isang kamay ang biglang nagunat, ang kamay ay parang brilyante at corundum, at hinawakan ang mahabang espada. Keng, sa isang tunog. Biglang sinira ang spirit level na saber. Kasing puti ng papel ang mukha ni Federer, anong klaseng halimaw ang lalaking ito? Isang hakbang ang ginawa ni Long Wu, at isang tulak gamit ang isang palad. Parang tinangay ng mga bundok at ilog, diretsyong lumipad palabas si Federer. Ang malupit na kapangyarihang ito ay lubos na nagulat sa madla. Daan-daang mga griffin ang naramdaman ng nakakasuffocate na aura ni Long Wu, at sa sobrang takot nila ay nagsimula silang manginig. Ang libu-libong mga elite na gwardya mula sa Protoss ay nagsimulang umatras ng walang malay. Si Long Wulan ay kahangahangang parang Diyos, na nakatayo sa tarangkahan ng Platinum Royal Family Ancestral Temple, na ginagawang hindi ng ahas na lumapit ang mga Diyos. Gusto mo ba talagang pumunta ako? Lumingon si Long Wu, tumingin kay Patricia, at nagtanong sa malalim na boses. Paano kung patayin mo ang iyong ama? Tanong ni Patricia. Mapait na ngumiti si Long Wu, oo, kakaiba kung hindi mo pansinin ang bagay na ito, tama ba? Nirerespeto ko ang desisyon mo. Tumalikod si Long Wu at naglakad palayo. Patayin ang emperador ko, gusto mo pa bang umalis? Ang matandang prinsipe na si Omor ay biglang ibinaba ang kanyang balabal, at ang kanyang tila hunched at manipis na katawan ay naglabas ng parang singaw na maputlang gintong ambon.
Sa isang iglap, biglang namamaga ang mga atrophied na kalamnan. Kasing taas at tuwid na naman ang kanyang katawan ng isang pine tree, at basag pa ang kanyang kamiseta. Bago ang hukbo ay nasa labanan, ang nakamamatay na aura na naipon sa daan-daang libong taon ay biglang inilabas. Hindi maganda. Babaril ang matandang prinsipe. Umuurong ang mahusay na porma sayon. Protektahan ang prinsipe ng korona. Hindi na nag-abalang lumaban muli si Federer, at mabilis na nag-utos. Walang awa at malamig ang mukha ni Long Wu, at walang tigil siyang naglakad patungo sa harapan ni Omor. Biglaan. Ang dalawang figure ay biglang bumilis, na naging dalawang hindi malinaw na mga after images, lumilipat patungo sa isa't isa. Kung nagkataon, ang dalawa ay nagpaplano na harapin ang isa't isa ng head-to-head. Sa kamao ni Omor, may patong ng malakristal na kapangyarihan ng batas ng eroplano. Ang Long Wu ay ang pinakapangunahing mahabang suntok, tulad ng isang dragon na nagbabasag ng ulap. Boom! Ang kamao ni Long Wu ay bumangga sa malakristal na kamao ni Omor, at ang dalawa ay pantay-pantay. Kumunot ang noo ni Long Wu, naramdaman niyang ang bahagi ng kanyang kapangyarihan ay tila hinihigop ng kapangyarihan ng batas na sakop ng malakristal na bloke. Hindi ko magagamit ang wuswang sa sandaling ito, at hindi ko alam kung ano ang prinsipyo. Paulit-ulit na sumuntok si Omor. Pagkatapos ng lahat, siya ang guro ng God Emperor, isang bandila ng kaharian ng langit. Kahit walang triple crown, matanda at maanghang pa rin si Jiang. Ang pangunawa ni Long Wu sa martial arts ay umabot na ngayon sa antas ng eroplano, at ang kanyang mga kamao at paa ay nakahawak sa mga bundok at ilog. Ang isang suntok ay parang bagyong dagat. Ang isang palad ay parang berdeng sea pine. Patong-patong, walang katapusan. At halatang hindi masyadong naiintindihan ni Omor ang martial arts. Ang ipinaglalaban niya ay ang pagpatay sa boxing sa hukbo, ang mga taktika na ginamit ng Celestial Race para lumaban sa quartet at pumatay ng mga demonyo. Ang ganitong uri ng boxing, kahit na mga higanteng halimaw ay kailangang lupigin, ang pagpatay ng manok ay isang kutsilyo ng toro. Ang dalawa ay marahas na nagbanggaan para sa 12-dosenang mga round sa isang iglap, na nag-aaway. Biglaan. Ang mga mata ni Omor ay kumikislap ng platinum na ningning, tulad ng liwanag ng isang beacon, at ang kanyang mga braso ay pasuray-suray sa kanyang harapan. Tanggalin mo ang sandata. Sinuntok ni Long Wu, at agad na napagtanto na may mali. Boom! Gatlang M. Isang puwersa na maraming beses na mas malakas kaysa dati ang pinakawalan mula sa mga kristal sa mga bisig. Ito pala ay isang baluti na nag-imbak ng kapangyarihan, at sa sandaling ito, ibinalik ito ng magkasama. Nagmura si Long Wu sa kanyang puso, sampain ito, bakit siya kumain ng paghihiganti fist shadow, mag-isa. Kahit na ang mga trick ay magkaiba, mayroon silang parehong epekto. Ang susi ay ang panuntunang ito sa pagdidisarmahan ay isang instant release. Hindi tulad ng kanyang revenge sword shadow, ito ay tuloy-tuloy. Ang lakas ng pagsabog, ang hakbang na ito ay halatang mas nakakatakot. Si Long Wu ay sumabog sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan, ang kanyang mga kamay ay nabasag, at ang kanyang ulo ay dumudugo. Damn! Ilang beses na sunod-sunod na umiwas, naghahanap ng puwang para makabawi sa sugat sa kamay. Bagamat hakbang-hakbang ang pagpindot ni Omor, hindi makasabay ni Long Wu ang kanyang mga kasanayan sa paggalaw. Long Wu, anong klaseng lalaki ang tinatago mo? Nasaan ang yabang mo? Anong sabi mo? Damn! Matandang lalaki. Ang maharlika mong pamilya ay nagtagumpay sa trono, hindi ba ito ay isang magandang bagay? Kung patuloy kang lalaban, walang mapapakinabangan. Mata, sana maalala mo ang sarili mong mga salita. Sa sandaling bumagsak ang boses, direktang umatras si Long Wu at sumugod sa direksyon ni Crown Prince Digonetti. Mabilis na umakyat si Federer para i-escort, at pinangunahan ang mga gwardya na mag-set up ng isang formation. Ang mukha ni Digonetti ay maputlang berde, at siya ay sabik na makahanap ng isang bitek upang itago. Ngumisi si Long Wu, at biglang binaliktad ang direksyon, patungo sa bakanteng lugar, at marahas na hinampas ito. Isang flying kick ang direktang nabasag ang energy shield. Naging lumilipad na anino si Long Wu at mabilis na tumakbo palabas ng palasyo. Habulin! Habulin! Mabilis na utos ni Federer. No need, napabuntong hininga si Omor sa pagkakataong ito, kung hindi niya mahabol, kung gusto niyang umalis, maaari na siyang umalis noon pa man. Gusto pa rin ng haring ito na guluhin siya at patuloy na lumaban, ngunit sa kasamaang palad ay napakalma pa rin siya. Unti-unting bumalik sa dati ang mga kalamnan ni Omor, tahimik na naglakad sa gilid, kinuha ang balabal, at isinuot sa sarili. His Royal Highness the Crown Prince. Ang bansa ay hindi maaaring walang may-ari sa loob ng isang araw. Ayusin ang state funeral sa lalong madaling panahon, at umakyat sa trono sa lalong madaling panahon. Nang banggitin ito ni Diguan, may bahid ng kagalakan sa kanyang mga mata, ngunit lumuha siya sa kalungkutan, sinabi ito ng matandang prinsipe. Ang matandang prinsipe, gusto mo ba talagang ipahayag ang balita ng pagkamatay ng kanyang kamahalan? Ngayon ang prinsipe ng korona ay hindi pa nakakarating sa kaharian. Ang tatlong hari, ang ika-4 na hari at ang ika-7 hari ay malamang na magkaroon din ng
Ang tatlong korona na sina Yixin at Taikang ay nabubuhay pa, at ang kalaban ay mas marami, nag-aalala si Fei Dale. Mahirap protektahan ang sariling puso, at ang isang bagay ay mas mabuti kaysa isang mas kaunting bagay. Malayo pa ang Taikang sa ikapitong kaharian. Bumalik man siya, kung gusto niyang agawin ang trono, kailangan niyang sumikat, not to mention Queen Katie Hoken Mediate. Ang paggunita sa pangalawa at panglima, ang hangganan ay hindi kailangang keep it up, maghihintay ako, at susumpa na babantayan ang Palatine Royal Family. Tama ang matandang prinsipe, Six Kings, nakakagulo, tinapik ni Digonetti ang balikat ni Fei Dale. Huminga ng malalim si Fei Dale, sundin ang kalooban. Ate, ngayong wala na ang tatay, sana ay mabaliwala ng kapatid ko ang nakaraan at malampasan ang mga paghihirap ng magkasama. Humakbang pasulong si Digonetti na may time na ekspresyon sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, sa iyo ang trono, wala akong problema, tahimik na sabi ni Patricia. Salamat, ate, sa iyong pag-unawa. Itinaas ito ni Diguan at pinisil ang kamay ni Patricia. Nang makita ang eksenang ito, tumanggaw si Ormor na may kasiyahan. Kasabay nito, isang sulok ng malayong imperial na lungsod. Si Yefan, na nakabalat kayo, ay tumingin sa eksenang ito sa malayo at mapait na ngumiti. Hindi dapat maliitin ang lakas ni Omor. Wala talaga siyang paraan para manalo kung walang sword intent. Sa paligid ng mga matatanda ng ilang mga dinastiya, hindi dapat nasa anumang panganib si Patricia. Si Yefan ay sadyang tumigil, ngunit wala rin sa pagsasaalang-alang na ito. Naguguluhan din si Yefan kung maaari pa ba silang maging magkaibigan ni Patricia sa hinaharap. Walang laman at malungkot ang puso ko. Sa sandaling ito, nakatanggap si Yefan ng balita mula kay Chu Yunyao. Ang pattern na iyon, alam ko kung ano yun. Kabanata 3,955 ang hindi alam na distansya. Sa wakas ay sinulyapan ni Yefan si Patricia, at isang sword intent ang inilipat sa Arcane Divine Realm. Ang laboratorio ng Mechanic Temple. Sa sandaling pumasok si Yefan, naghihinala siyang tumingin sa paligid. Panginoong Espada Diyos, mangyaring uminom ng tsaa. Si Ling Yi, na nakadamit bilang isang katulong na may itim na background at puting damit, ay nagdala ng mainit na tsaa kay Yefan sa tamang oras. Ling Yi, mayroon bang kakaiba dito kamakailan? Kinuha ni Yefan ang tsaa at nagtanong. Kumurap si Ling Yi, nag-aalala si Master Sword God, hindi pa ba patay na si Mo Xin? Dapat patay na ako, ngunit palagi akong nag-aalala. Pakiramdam ko ay hindi masyadong maganda ang feng shui dito, at ang mga huling pagkakataon ay hindi naging maganda, sabi ni Ye. Ungol ni Sale. Matamis na ngumiti si Ling Yi, pagkatapos ay tatawag ako ng isang feng shui physicist at darating at tingnan. Well, okay lang. Lumapit si Chu Yunyao sa oras na ito, at hindi nakaimik nang marinig niya ang pakikipag-usap ni Yefan sa maid na si Xingwo. Tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Bilasan mo at pumunta ka dito. Napangiti si Yefan at naglakad papunta sa isang holographic na imahe. Nang makita ko ito, may isang malawak na lugar ng nagninangas na pulang mga katawang langit, na tila mga nagninangas na ulap. Ano? Tanong ni Yefan. Purgatoryong lawan ng apoy. Ha? Nagulat si Yefan, yungib ni Satanas. Ang lawan ng apoy ng purgatoryo ay isang napakalaking teritoryo. Sa katunayan, ito ay nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng isang malaking bilang ng mga daigdig na may mataas na temperatura. Tinatansya ko na ito ay orihinal na isang super high temperature celestial body. Pagkatapos magwatak-watak, unti-unting nabuo ang gayong mundo ng purgatoryo. Sister Yunyao, dapat mayroong maraming mahalagang mapagkukunan sa lugar na iyon. Maaari kang gumawa ng mga eternal substance at pagandahin ang mga spark genes. Sabi ni Ji Wanqing na may maliwanag na mga mata. Kahit na, walang silbi. Ang lungga ni Satanas ang pinakaliblib na lugar sa eroplano ng Taishi. Malayo ito sa amin, napakadelikado, kaya nagil-inang kami ng maraming makapangyarihang sundalo at demonyo. Saan tayo pupunta sa pagmimina ng mga mapagkukunan, ang panganib ay masyadong mataas malaki. Umiling si Doom. Maghintay. Inunat ni Yefan ang kanyang kamay upang senadoryasan ang tatlong babaeng baliw na huminto muna. Hindi ba sabi ni Xiao Yaoyao, alam mo ba kung ano ang pattern na iyon? Ang pattern na lumitaw sa simula ay ang star map ng Purgatory Fire Lake. Mahiwagang ngumiti si Chu Yunyao, to be exact, Purgatory Fire Lake ay nasa larawan lamang na iyon. Isang patak sa karagatan. Anong ibig mong sabihin? Brother Yefan, ang star map na iyon ay hindi ang Taishi Plain na kilala natin. Napag-usapan na natin noon, walang hangganan ang eroplanong Taishi. Sa katunayan, ang na-explore na natin ay ang mga sinaunang Diyos. Bilang sentro, ang 7 kaharian, ang kaharian ng mga Diyos, ang pinakamataas na kalangitan, at iba pa. Ang hindi mabilang na mga mundong ito ay maliit lamang. At ang ilang mga mundo ay masyadong malayo sa atin, kaya mahirap kahit nagalugarin. Sabi ni Ji Wanqing. Pwede ba? Itinatala ng star map na iyon ang mga napakalayong mundo na hindi pa natin alam. Sumimangot si Yefan. Inihambing ko ang kasalukuyang star map ng Taishi Plain. Walang katumbas ang star map na ito sa simula.
Nang maglaon, hiniling ko kay Xiaoyu na hanapin ang star map ng Purgatory Fire Lake sa pamamagitan ng iyong pagtambang sa mundo ng demonyo. Napakahiwaga ng Purgatory Fire Lake. Wala pa akong nakolektang impormasyon noon. Sa pagkakataong ito, nalaman ko na ang Purgatory Fire Lake ay isang sulok lamang ng star map na ito. Ibig sabihin, ang star map na ito ay may mataas na posibilidad na maging Purgatory Fire Lake. Higit pa sa, isang mas malayong bahagi, ang universo ng Tebay na hindi pa rin natin alam. Sinabi ni Chu Yunyao na may kumikinang na mga mata, kung tumpak ang hula, ibig sabihin. Sa katunayan, may naglakbay na pabalik-balik sa mundong mas malayo. At iginuhit din niya ang sibilisadong mundo doon bilang star map. Napakamot ng ulo si Ye Fan, ang espadang ito ay pagmamayari ng huling Demon Dragon Emperor, karaniwan na ang gayong karakter ay makapunta sa mas malayong mundo. Ngunit ano ang ibig niyang sabihin sa pagguhit nitong star map dito? Hindi rin alam ni Ye Fan kung na-unblock na siya sa simula. Hindi naman lumakas, pero lumiit na ang laki. Ngayon bigyan siya ng isang mapa ng bituin, mahirap ba para sa kanya na tumawid sa lawa ng apoy ng purgatorio at pumunta sa isang mas malayong mundo upang makita? Pagkatapos tumawid sa Purgatory Fire Lake, ang distansya sa pinakamalapit na kabihasnan ay sobrang nakakatakot din. Pero pwede kang mag-transfer para magawa mo pa rin. Ang pinakamalaking gamit ng star map na ito ay para iposisyon ka para hindi ka maghanap ng karayom sa isang haystack. Sa sibilisadong mundo, umaasa na sinabi ni Chu Yunyao, napakalayo. Gusto ko talagang makita kung anong uri ng teknolohiya ang magkakaroon doon. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, huwag mo munang isipin iyon. Una, hindi ko kailangan pumunta doon ngayon. Pangalawa, hindi ito angkop. Nandoon pa rin si Tai Kang, at nandoon pa rin ang Satan Expeditionary Force. By the way, Brother Ye Fan, kumusta si Patricia? Tanong ni Ji Wanqing na may pag-aalala. Mapait na ngumiti si Ye Fan at maikling ipinaliwanag ang sitwasyon. Makatuwiran, kahit hindi mo pinatay si Kailan, namatay siya dahil sa iyo, mahinang sabi ni Chu Yunyao. Si Kal Andy, ang tatlong nakoronahan na kampyon, ay gumagamit ng kapangyarihan ng pananampalataya, at hindi mo talaga kalaban. Ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay talagang makapangyarihan. Hindi ako nagkamali noon, bumantong hininga si Doom. Tumingin si Ji Wanqing kay Doomsday, pagkatapos ay kay Ye Fan, at biglang ngumiti. Girl, anong tinatawa-tawa mo? Nagtataka si Ye Fan. Naisip ko lang, Kuya Ye Fan, hindi mo kailangang mag-alala masyado, tingnan mo, magkaaway tayo noon ng Doomsday. Ngayon, hindi ba tayo magkasama, nagsasaliksik, at nagiging magkaibigan? Patricia will always understand and forgive you, I believe that the relationship between us has always existed, sabi ni Ji Wanqing. Nagkatinginan sina Ye Fan at Doom at tumango na may nakakagaan ng ngiti. Bumalik sa Sword God Palace, nagtanong din si Su Qingzhou at ang iba pang mga babae tungkol sa balita ni Patricia. Matapos malaman ang sitwasyon, ang lahat ay medyo nanghihinayang, ngunit nagpahayag din ng pag-unawa. Dapat maging maayos si Patricia, ayon sa kanyang asawa, ang matandang prinsipe na si Omor ay hindi isang hindi makatwirang tao, sabi ni Nayan Rujiao. Nang handa siyang tulungan akong mamagitan sa ugnayan sa pagitan ng kaharian ng langit na Diyos at ng ating ikapitong kaharian, alam ko na sobrang emosyonal niya. May nangyaring ganito, natural na nakaramdam ako ng bukol sa puso ko, napabuntong hininga si Sally. Wala bang eyeliner si Xiaoyu mula sa Celestial Clan? Kung may panganib, pwede natin siyang tulungan, di ba? Tanong ni Angela. Natural iyon. Babantayan ko ito, sabi ni Shilanyo. Ngumiti si Ye Fan at pansamantalang hindi pinansin si Patricia, at tinanong si Su Qingzhou, asawa, mayroon bang anumang kilusan sa hukbo ni Satanas? May bakas ng pag-aalala ang mga kilay ni Su Qingzhou, ang pinakahuling impormasyon ay si Satanas. Umalis ang Expeditionary Force. Umalis. Nakangiting sabi ni Xiao Ziner, hindi ba takot lang iyon? Nakarinig kasi ako ng hangin at hindi na ako naglakas loob na tumawag ulit. In the contrary, I don't think na si Satanas, because of this incident, just gave up his plan. Isipin mo na lang, dehado pa rin si Tartarus, at kahit walang nakatagong panganib ng Kailan, mas magiging walang ingat si Tai Kang. Isang panig lang ang kayang alagaan ng asawa kaya hindi pa rin nawawala ng saysay ang kanilang laban. Kung gayon bakit sila umatras? Naguguluhan na sabi ni Xiao Ziner. Kabanata 3,096 na lumalakas ang mga undercurrent. Mataas ang posibilidad na pagkatapos malaman ang sitwasyon sa panig ng Celestial Clan, kinakailangan na muling suriin ang kahirapan ng digmaan. Sa makatuwid, pansamantalang umatras at pumili ng mas matatag na plano ng labanan. Sumimangot si Su Qingzhou at nagsabi, ang kanilang commander, si Rib Ora, ay napakalmado. Kung mas maraming kalaban, mas mahirap harapin kapag inilunsad ang isang pag-atake. Naku, nakakainis, ang dami nating strategic level, patayin na lang natin sila. Mukhang naiinis si Xiao Ziner. Ziner, nakalimutan mo na ba ang palasong biglang sumulpat sa langit? Kung hindi ginamit ni Feng Xiaotian si Wan Zhangmie, para mabigla siya, alam ng Diyos kung gaano karaming tao ang napatay. Kinuha niya ang
Inisyatiba na umatake at pumasok sa pananambang ng iba. Kapag nasalikop ka, magdurusa si Kyusho, bumantong hininga si Ning Zemo. Sa totoo lang, may totoong problema. Sabi ni Su Chingzo, ang grupo ni Satanas ng mga estratehikong general ng demonyo ay tapat sa hari ng demonyo, kaya nagkakaisa sila, at magtitiwala sila sa isa't isa. Ang prestihiyo ng pangkalahatang antas ng diskarte ay hindi kukuha ng inisyatiba upang pukawin ito. Ngunit sa aming panig, maliban sa mga tao sa aming pamilya, inaasahan mo na ang 3 ganap at ang 10 karangalan ay susundan kami ng desperadong. Maliban kung ang hukbo ni Satanas ay tumama sa pintuan, kung hindi. Hindi sila sasang-ayon oo. Kung gayon asawa, ano ang susunod mong gagawin? Tanong ni Yefan. Ang 3 higanti ng impyerno ay may kanya-kanyang mga plano, at mayroon din tayong sariling mga plano. Ang mga kilos ng hukbo ni Satanas at ni Tai Kang ay dapat na natural na masubaybayan ng palihim. Sinabi ni Su Chingzo, ngunit dahil nagbigay sila ng oras, palakasin natin ang ating sarili, lahat ay magsisikap na maglinang, at kasabay nito ay maghanda para sa seremonya ng pagluklok ng iyong asawa. Tama si Yefan nang naisip niya ito. Matagal na siyang hindi nagsasanay ng sistematiko. Siya ay tumatakbo sa paligid, ginagampanan ng papel na Longwu. Sinasamantala lamang ang oras na ito upang magpahinga, pagsamahin at pagbutihin, at samahan ang kanyang pamilya. Siya nga pala, asawa, kailangan mong gumugol ng ilang oras sa paglalakad sa malalaking lungsod sa Kyushu kasama sina Angela at Elder Hua Feihua. Marami pa ring pangunahing mundo ng tao, at kailangan mong maglibot. Kung gusto mong makuha ang puso ng mga tao sa lalong madaling panahon, hayaang napakahalaga para sa mga tao na makita ka, sabi ni Su Chingzo. Bakit kasama mo sina Hua Feihua at Angel? Nagtataka si Yefan. Hihi, gumagawa ako ng charity work kasama si Elder Hua Feihua kamakailan. Kinakatawan ko ang Sword God Palace, at si Elder Hua ang kumakatawan sa clan. Paano kung namamahagi ako ng pagkain at pondo sa ilang mahihirap na pariah, at tinuruan sila ni Elder Hua kung paano magtanim ng mga espiritong bulaklak ng espiritu? Grass skills, tumawa si Angel. Pwede bang pumayag si Hua Feihua? Ngumiti si Yefan, hindi siya ganoong klase ng tao. Actually, lonely si Hua Feihua simula pa noong bata siya. Dahil wala siyang kaibigan, simple lang talaga ang puso niya. Siya ay mukhang malamig at mayabang, ngunit hindi siya nangangahas na makitungo sa mga tao. At si Angela ay walang puso at nakikisama sa kanya, Susulights No Trail. Hindi mapigilan ni Yefan na maramdaman na kinalkula ito ni Su Chingzo. Si Yefan ay masyadong tamad na mag-isip para sa kanyang sarili. Ngayong maayos na ang pagkakaayos ng kanyang asawa, bukod sa paglilinang, nagsimula siyang maging isang taong kasangkapan. Kinabukasan, sinundan ko ang Angel Sword God Charity Team at sumali sa delegasyon ng Hua Feihua Clan. Isang grupo ng mga tao mula sa Public Welfare Team ang natural na sobrang excited na makita ang Sword God. Sa pagkakataong ito, bilang Diyos ng Espada, bago siya umakyat sa trono, ito ay isang mahusay na pampublikong welfare tour sa mundo ng mga tao. Isang malaking karangalan para sa kanila ang sama-samang lumahok. Nakita ko ang Panginoong Espada na Diyos. Isang pamilyar na figure ang lumitaw sa delegasyon ng clan. Ikaw ba? Natigilan si Yefan, si Feng Buyu pala ang nakakita nito sa Earth. Si Feng Buyu ay may banayad ng ngiti sa kanyang mukha, medyo nahihiya. Bumalik ka na ba sa Kyushu? Casual na tanong ni Yefan. Oo, hindi ko inaasahan na maaalala ng Panginoong Espada ang isang maliit na lalaki na tulad ko, sabi ni Feng Buyu na may damdamin. Napapikit si Yefan, hindi alam kung bakit, sa huling pagkakataon at sa pagkakataong ito, medyo naiiba si Feng Buyu. Hiniling ko sa mga kabataan sa clan na mag-sign up ng mag-isa. Alam ng lahat na darating ka, at lahat sila ay masigasig na nakilahok. Si Feng Buyu ay isang henyo ng Shenlong clan, isang kinatawan na figure sa mga kabataan. Umaasa din ang clan na masusundan kanya. Matuto ng isang bagay, mahinang sabi ni Hua Feihua. Ngumisi si Yefan at sinabing, matuto tayo kay Elder Hua, sa tingin ko matatapos na ito. Nagtawanan ang isang grupo ng mga kabataan ng angkan, ngunit hindi nila inaasahan na medyo malapit ang Sword God sa mga tao. Lumipad ang grupo sakay ng isang malaking sasakyang panghimpapawid. Umupo si Hua Feihua sa tabi ni Yefan at nagtanong, kailan mo ibibigay sa akin ang annotation of the Red Chamber? Tinampal ni Yefan ang kanyang noo, nako, masyado akong abala kanina, kaya nakalimutan ko. Wawa, sasabihin kong hindi siya mapagkakatiwalaan, sabi ni Angel na may ngiti sa kabilang panig. Nakapagpadala na ako ng isang tao pabalik sa Earth at dinala ito sa Wawa, kaya ang mga abalang tao ay hindi na kailangang bumalik at kunin ito. Hindi napigilan ni Yefan na matawa, Wawa. Oo. Masyadong convoluted si Hua Feihua, sabi ni Angel. Bahagyang namula ang mukha ni Hua Feihua, nagpapanggap na walang nangyari. Umupo si Feng Buyu ng ilang hilera sa likod ng sasakyang panghimpapawid, tinitingnan si Yefan na nakikipagchat at tumatawa sa kanyang harapan, na may banayad ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Dito, si Yefan ay abala sa paggawa ng mga gawaing kawang-gawa sa araw, na pamilyar sa iba't ibang mundo ng tao, at nagsasanay sa gabi. Sa kabilang banda, ang Silver Expedition ay nakahold ng isang buwan.
Alam na ng Celestial Clan na ang shockwave ng nakakagulat na labanan sa Silver Frontier ay ang pagkamatay ng Emperor ng Diyos. Sa ikapitong kaharian, ang demonyong haring si Asmodeus ay nakipagsanib puwersa sa Diyos ng Espada upang patayin si Kailan, gayon din ang ilang mga madiskarteng gawain tulad ng 3 hari at 7 hari, na kumalat sa bawat sulok ng kaharian. Ang lakas ng pakikipaglaban ng alyansa sa pagitan ng Sword God at Asmodeus ay nagulat sa lahat ng tao sa Taishi. Nagsanib puwersa pala ang dalawang partido, hindi puro salita. Hindi rin naman talaga masama. Kaya't ang ikalima at ika-6 na kaharian ay sinuspinde ang digmaan laban sa ikapitong kaharian. Tart arrows, may mga hindi pa nagagawang senyales ng paggaling, at hindi na mahigpit ang front line. Walang alinlangan na ang 7th Kingdom ang naging malaking panalo sa biglaang pangyayaring ito. Gayunpaman, napakabanayad ng pagganap ni Spear Emperor Tai Kang sa labanang ito. Dahil nalaman ng Silver Kingdom Army na si Kylander ang nagplanong pumatay kay Tai Kang, lahat sila ay nahulog sa sobrang galit. Bagamat wala si Tai Kang sa limelight sa pagkakataong ito, ang maibalik si Katie ay nakilala na ng lahat ng partido ang kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, si Kailan, Sword God, at Asmodeus ay pawang mga kalaban ni Tai Kang. Bago ang laban, pinagtaksilan din siya ng kanyang mga nasasakupan. Sapat na para sa Emperor of the Gone na ibalik ang kanyang asawa. Si Tai Kang at Patrick ay hindi bumalik sa mothership, ngunit direktang bumalik sa Silver Island. Ngayong buwan, hindi nagbigay ng utos si Tai Kang sa hukbo sa unahan. Dinala niya ang lahat ng pinakamahusay na mga manggagamot ng Celestial upang gamutin si Katie. Nilason si Katie ng 3 hari, na naging patunay din na si Kylander ay naglaro ng itim na kamay, na tinawag si Silver pataas at pababa para tuyain ang Platinum Royal Family. Katatapos lang ni Digonetti sa posisyon ng God Emperor, at si Silver ay nagkagulo na. Sa Silver Palace, nakatayo si Tai Kang sa harap ng may sakit na kama ni Katie. Naka-crossleg si Tai Kang sa banig, kasama si Kang Gunal, na sa simula ay walang lakas, sa tabi niya. Sa mga araw na ito, hindi niya iniwan si Katie kahit 1 pulgada. Dahil mahirap talagang harapin ang virus ni Dido, kahit mamatay si Dido, hindi 1 araw o 2 para maalis itong plane-level virus. Tai Kang. Biglang tumawag si Katie. Biglang iminulat ni Tai Kang ang kanyang mga mata, tumalikod at ibinagsak ang sarili sa tabi ng kama. Katie. Gising ka na. Kabanata 397 Huwag hawakan. Tumingin si Katie sa kanyang asawa at tiningnang mabuti. Tai Kang. Ayos ka lang ba? Sumasakit pa ba ang puso mo? Namumula ang mga mata ni Tai Kang, at naging ganito ang lahat. Ang unang bagay na nagising ang babaeng ito ay nag-aalala siya sa kanyang pinsala. Ayos lang, pero ikaw, anong nararamdaman mo? Tanong ni Tai Kang. Ako. Parang nagkaroon ako ng napakahabang panaginip, sabi ni Katie dito, na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig na walang kamalay-malay. Ano ang napanaginipan mo? Nang-arap ako na sa unang pagkakataon na nakilala kita, napakabata mo, sa gitnang plaza ng Silver Island. Tinanong ko ang gwardya noon, sino ang binatang iyon? Sino, pinakilala kanila? At tinitigan mo ako ng blanka. Sa oras na iyon, naisip ko, paano magiging mas matapang ang karaniwang tao kaysa sa isang maharlika, nakatitig sa akin sa lahat ng oras, Dampi ng lamang ang sumili sa mga mata ni Tai Kang, sabi ko, sa unang pagkakataon na nakita kita, nahulog ako sa iyo. Natigilan si Katie, naalala na sinabi nga ni Tai Kang iyon sa labanang iyon. Ikaw, totoo ang sinabi mo noon. Hindi ka ba nagsinungaling sa akin? Babae, determinado na akong mamatay, bakit ka nagsisinungaling? Isang pamumula ang lumitaw sa mahinang mukha ni Katie. Tapos sa Platinum College, nag-aral ka bilang isang espesyal na recruit para sa militar. Inanyayahan kita na kumuha ng pagsusulit sa pagtatapos. Bakit mo ako tinanggihan at sinabi mong hindi mo ako kilala? Hindi ba naging maayos ang iyong pagsusulit sa pagtatapos? Napakasaya mo, sabi ni Tai Kang Wan. So ikaw pala. Ang mga mata ni Katie ay napuno ng bakas ng pagkagulat, at hindi niya maiwasang mapaupo. Mabilis na inalalayan ni Tai Kang ang kanyang asawa at nakangiting tumango, hindi ako nag-aalala sa iyo, kaya sumunod ako sa likod. No wonder. No wonder na sabi ko, bakit pakiramdam ko laging may sumusunod sa akin. Galit na tiningnan ni Katie ang kanyang asawa, bakit hindi mo sinabi sa akin na gusto mo ako? Isa lang akong commoner, at isa kang high-rankang royal princess. Kung hindi ako gagawa ng career at magiging high-rankang person, bakit kita magugustuhan? Kung ipinakita ko ang aking puso sa oras na iyon, bukod sa pagpapatawa ng mga tao, hayaan ang maharlikang pamilya na ibukod ako at pilitin akong iwan ka. Imposible. Tinitigan ni Tai Kang si Katie na may nagbabagang mga mata, kaya, mas gugustuhin kong magpanggap na wala akong pakialam sa iyo, at gusto rin kitang bantayan ng tahimik at bantayan ka. Basang-basa ang mga mata ni Katie, bakit mo sinabi sa akin ito ngayon? Palagi kong iniisip. Pinapakasalan mo ako para lang pagsamahin ang katayuan ni King Silver. I always thought na ako lang ang may gusto sa'yo ng tanga, at kahit ako hindi ko alam kung bakit kita nagustuhan. I'm sorry. Katie, actually naguguluhan din ako.
Naniwala ako sa provocation ni Kelander sa simula at nagdududa ako sa iyo. Kuya Prevokang. Anong problema? Minsan sinabi sa akin ni Kelander na ikaw ang eyeliner na inilagay ng royal family. Kahit alam kong kahit ikaw ang eyeliner ng royal family, wala namang masama. Pero, lagi kong nararamdaman na ikaw ang eyeliner ng royal family. Para mamonitor niya ako, pinakasalan niya ako. Malinaw ko ring napagtanto na si Kelander ang gustong maghinala ako at magambala sa aming mag-asawa. Pero kung tutusin, hindi ako makaget over sa hadlang na ito sa puso ko, dahil masyado akong nag-aalala sa'yo, pero hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Sa iyo, ako. Have to say, when it comes to conspiracy and tricks, si Kelander is really a genius. Siya ay madalas na may isang salita o isang hitsura na maaaring magparamdam sa mga tao na sila ay nasa lalamunan. Alam mo naman na ganyang klaseng tao ang kapatid ko. Paano ka naging tanga? Kaya nilalayuan mo ako. Umiling si Katie. Bumantong hininga si Tai Kang, ito ang isang dahilan ng pagpapabe sa iyo, ngunit ang mas mahalaga ay alam kong maya-maya, magiging kaaway ako ni Kailand. Ayokong gamitin kanila bilang destiny ko at kunin kang pang-blackmail sa akin. Gayunpaman, hindi pa ako nakakagawa ng isang tiyak na paraan para protektahan ka, at ang labanang ito ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaakala ko. Natahimik si Katie, iniyuko ang kanyang ulo at sinabi sa mahinang boses, dahil nandito ka, kung gayon. Kapatid ko na ba? Patay, ang iyong kapatid, ang katalinuhan ay napagkakamalan ng katalinuhan. Nakipagsabuatan talaga siya kay Asmodeus. Tulad ng alam ng lahat, si Asmodeus ay mas tuso kaysa sa kanya. Nang magsimula ang labanan, nakatago ito sa likod ng mga eksena at hindi na lumabas. Sinamantala ang malubhang pinsala ng Sword God kay Kailander, direkta niyang sinamantala ang pagkakataon na patayin si Kailander. Kung hindi naging alerto si Patrick at natagpuan ng Bone Dragon Kingborn, at agad kaming inilayo sa eksena, ikaw at ako ay hindi makakatakas. Si Asmodeus, isang matandang mas magaling magpanggap na bobo kaysa sa iba, ay magiging isang malaking problema sa hinaharap. Ang Sword God na iyon ay ginamit ni Lao Chi para sa kapakanan ng isang bruha sa kailaliman, ngunit maaaring hindi niya ito alam, at isa rin siyang tulala. Malamig na umungol si Tai Kang. Kuya, hindi siya nakinig sa panghihikayat kung tutuusin. Maniniwala talaga siya sa mga salita ng Demon King. May bakas ng kalungkutan sa mukha ni Katie, at pagkatapos ay sinabi niya ng may damdamin, ang Diyos ng Espada ay hindi namatay. Siya ay binomba ni Long Yuandan at hindi namatay. Patay na ito, paano ka magiging kalaban ko? Pagmamalaki ni Tai Kang. Sinabi mo, kung hindi dahil sa kanya, patay ka na. Inilibot ni Katie ang kanyang mga mata. Kung hindi ako nagpatagal, paano siya magkakaroon ng pagkakataong gumaling ng palihim? Sa tingin mo ba hindi siya nasaktan? Sabi ni Tai Kang. Hindi napigilan ni Katie na umiling, ibig mong sabihin, kayong dalawang emperador na magkapatayan, nagsuporta sa isa't isa at nakaligtas. Tila hindi masyadong nagustuhan ni Tai Kang ang pahayag na ito, at kumunat ang noo, ngunit hindi niya ito itinanggi. Kung gayon, ano ang nangyayari sa Palatine Royal Family ngayon? Tanong ni Katie. Nagtagumpay si Digonetti at nasa ilalim ng house arrest si Patricia. Ang tigas ng ulo ni Omor, hayaan mong magtagumpay ang lokong ito, hindi ko talaga alam kung ano ang nasa isip ko, panunuyan ni Tai Kang. Nagpakita ng pag-aalala si Katie, si Digonetti, ay palaging napaka-opinyon tungkol kay Patricia. Patricia, malamang na mahirap ang araw na ito. Tai Kang, bakit hindi ka pumunta at dalhin si Patricia sa aming silver, nag-aalala ako na siya ay papatayin. Hindi, ngayong gumaling ka na, dapat pumunta ang hari sa imperial na lungsod. Sinabi ni Tai Kang. At hinayla si Katie mula sa kama. Ang unang bagay ay gawin kang reyna ng mga Diyos. Ano? Natigilan si Katie, ikaw. Gusto mo. Patay na si Kailander, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Sa oras na ito ng panloob at panlabas na kahirapan, ang haring ito ay natural na magiging emperador. Ito rin ang puso ng mga Diyos. Hindi pero. Matigas na sinabi ni Tai Kang. Katie, sa palagay mo ba sa kasalukuyang sitwasyon ni Tai Shi, umaasa sa isang Digonetti, ay kayang suportahan ang kaharian ng langit? Hindi man lang siya umabot sa plain level, how to convince the public. Don't forget, Kailand died to kill me, paano siya magkakasundo sa amin? Katie, tanungin ka lang, gusto mo bang ipagtanggol ng haring ito ang Celestial Clan, o magpatuloy sa pag-atake sa Seventh Kingdom at maging kaaway ng Sword God at Asmodeus? Napatitig si Katie sa asawa at walang imep. Kung ikukumpara sa mapanganib na bagay ng pakikipaglaban sa Sword God, natural na pinili niyang panatilihin ang kaharian ng mga Diyos. Pero, ito ay sa kanya pagkatapos ng lahat. Ang pamangkin, ngayong babalik at gustong agawin ang trono sa kanyang pamangkin, hindi siya madaling magsalita. Para sa katatagan ng Celestial Clan at upang maiwasan ang pagdurusa ng mga tao, dapat tumayo ang haring ito. Katie, ano sa palagay mo? Kinagat ni Katie ang kanyang mga labi at nanatiling tahimik. Ang panloob na boses ay nagsabi sa kanya na si Tai Kang ay talagang ang pinakamahusay na pinuno ng kaharian ng Diyos ngayon. Digonetti, hindi ko talaga mapigilan.
Naawa man ako sa pamilya ko, pero ganito ang realidad. Napangiti si Tai Kang nang may pagmamalaki, at nang iunat niya ang kanyang kamay, gumawa si Conganier ng at lumipad pabalik sa kanyang kamay. Masyadong Kang. Huwag mong hawakan ang baril na ito. Nagmamadaling pinanghinaan ng loob si Katie. Kabanata 3078. Sino ako? Huwag kang magpanik, ang kasamaan sa baril na ito ay wala na. Nang hihinayang sinabi ni Tai Kang, nais kong ganap na pinuhin ang bagay na ito at maging isang pambihirang tagumpay para sa haring ito upang mapabuti ang kanyang layunin sa sibat, ngunit hindi ko nais na makatagpo ng ganoong uri ng bagay. Alam mo bang may mali sa sibat na ito? Biglang sabi ni Katie. Medyo alam ko, pero hindi ko inaasahan na magkakaroon ng spiritual wisdom sa bagay na ito. Talagang ginawa nitong mura ang batang lalaki ng Sword God at kayang labanan ang pambihirang kasamaang ito. Ang mga hampas ni Tai Kang ay naging mas gininto ang katawan ng baril. Bagaman ang Conganier ay nawala ang kapangyarihan ng simula, ito ay isang napakahusay na likas na espiritual na kayamanan. Ang kapangyarihan ay walang kapantay, at ang haring ito ay walang epekto kapag ginagamit ito. Ito ang pinakamahusay na baril. Nagreklamo si Katie, ano ang sinasamantala ng Diyos ng espada? Natatakot ako hanggang sa mamatay, okay. Hindi mo mapigilan ang pagiging kaaway ng Diyos ng espada. Ang pinakamalakas na emperador, maaari lamang magkaroon ng isa. Ang bagay na ito, ang haring ito hindi mo maaaring magkaroon ng huling say. Sabi ni Tai Kang. Hoy, sabi mo mahal mo ako, sinungaling. Mahal kita, ngunit ang haring ito ay mahilig din sa baril. Alin ang mas mahal ko? Ang haring ito ay nagsanay ng baril ng isang emperador, hindi lang para pakasalan ka at gawin kang emperador. Pagkatapos, sila ay nagpupuno sa isa't isa. Sabi naman ni Tai Kang. Walang imek si Katie, tamad na makipagtalo sa matigas na ugali na ito. Pangako mo sa akin, huwag mong papatayin ang pamangkin at pamangkin ko, anyway, hindi sila pwedeng mag-post ng threat sa iyo, you can always make a promise. Patayin sila. Hinahamak ako ng haring ito. Magsalita ka ng mabuti. Tayong dalawa lang. Kanino mo tinatawag itong hari at itong hari? Napanganga si Katie. Okay. I promise you. Nang makita ang walang magawang ekspresyon sa mukha ni Tai Kang, hindi napigilan ni Katie ang pagtawa. Niyakap niya ang leeg ni Tai Kang at hinalikan ang bibig ng asawa. Huwag mo akong pabayaan sa hinaharap. Tumango si Tai Kang, namula ang mukha, at sinabing, magsasanay ang haring ito ng baril. Magsanay ka ulit ng baril. Ngayon wala nang makakatalo sa Heavenly God Kingdom, ano yang pinagsasanay mo, kagigising ko lang, hindi ka na ba makakasama pa? Si Katie ay may kalokohan. Nang ang haring ito ay sinapian ng masamang bagay na iyon, nasa kanyang katawan ang kapangyarihan ng pasimula ng panahon, at naaalala pa rin ng haring ito ang pakiramdam na iyon. Kung kaya niyang mag-isip-isip at magsanay, maaaring makatawid siya sa pagbubukas ng langit, at kontrolin ang kapangyarihan ng simula ng panahon. Ito ay makikita. Kung maaari mong taglayin ang kapangyarihan ng simula ng panahon, ang haring ito ay wolisan ng simula ng panahon. Sabi ni Tai Kang na may ambisyosong mukha. Napakalakas. Napagtanto din ni Katie na ito ay talagang isang napakahalagang inspirasyon. May dalang baril si Tai Kang at sabik siyang lumabas para magsanay. Nang lumakad siya sa pintuan, bigla siyang may naisip, at tumalikod at sinabing, kung gusto ng reyna na maging haring ito, maaari siyang pumunta sa lugar ng pagsasanay sa martial arts at panuurin ang haring ito na nagsasanay ng kanyang sibat. Nagliwanag ang mga mata ni Katie, at tumango siya ng matamis na nakangiti. Makalipas ang kalahating buwan. Kyushu, Mingzhou, Hanliucheng. Sa kalagitnaan ng gabi, ang lungsod ay natatakpan ng pilak, na sumasalamin sa mga bituin sa kalangitan. Sa ilalim ng isang pulang parol, sa stall ng hapunan, isang binata ang nakaupo at nag-iisang umiinom. Hindi nagtagal, dumating ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng itim na trench coat. Master Sword God, nabalitaan ko na mahigit isang buwan ka nang naglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo, gumagawa ng public welfare undertakings, paano ka makakapunta sa Hanliucheng para uminom? Sayang naman. Mukhang gusto talaga ni Lord Sword God ang mga snow scene. Umupo si Zhou Wangxian sa tapat niya, binati ang may-ari ng tindahan, at nagsilbi ng isang kaldero ng mainit na alak. Ang may-ari ng tindahan ay tumingin sa kanilang dalawa ng kakaiba, at lihim na naisip na sila ay talagang dalawang walang kahihiyan, at tinawag pa nila ang Sword God. Hindi kaya nag-iinuman ng Sword God at Tenzun sa kalagitnaan ng gabi sa isang maliit na stall ng hapunan. Gayunpaman, gustong-gusto ni Kyushu na magmayabang, at sanay na ang tindahan dito. Gusto mo ba? Bulong ni Ye Fan, siguro, hindi ko pa ito masyadong nakikita. Hindi ko pa nakikita. Paano ito posible? Ang bayan ng Lord Sword God, maraming lugar sa mundo kung saan umuulan, anong mga eksena ang hindi mo pa nakikita? Nambobola si Zhou Wangxian at ngumiti. Malawak ang eroplano, palaging maraming lugar na hindi nakikita. Biglang tumingin si Ye Fan kay Zhou Wangxian na may kakaibang tingin, parang, hell, nakita na ba ito ni Mr. Zhou? Humigop lang ng alak si Zhou Wangxian at naramdaman na medyo nabawasan ang lasa. Lord Sword God, ano ang ibig sabihin nito?
Hindi kaya kayo nasiyahan sa nangyari noong nakaraan. Itatanong ko lang kung nakakita ka na ng impyerno. Hindi kailanman nakita. Kung gayon gusto mo bang makita ito? Naging mapagbantay si Zhou Wangxian at sumimangot, Lord Sword God. Medyo kakaiba ka ngayong gabi. Hindi sumagot si Ye Fan, ngunit sinabi sa kanyang sarili, yung mga hindi pa nakakapunta sa impyerno, lagi nilang iniisip na mapupunta sila sa impyerno kapag sila ay namatay. Ngunit hindi nila alam na ang ilang mga buhay ay lumaki sa impyerno mula sa kapanganakan. At hindi nila alam na ang mga batang lumaki sa impyerno ay may malaking kinalaman sa isang mundong may nyebe. Gaano kasabik? Biglang tumayo si Zhou Wangxian, naglabas ng mahiwagang kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Isang dugong pulang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Sino ka ba? Ang malamig na tumingin ang misteryosong lalaki, sinulyapan ang espada na nasa kamay ni Zhou Wangxian, at sinabing, handa na ang espada, kaya madali lang. Nakita kong bigla niyang hinampas yung table, at naging alikabok yung table. Isang black gold sword intent ang biglang lumabas. Binalot ng lalaki ang kanyang sword intent sa isang kamay at direktang hinawakan ang mukha ni Zhou Wangxian. Si Zhou Wangxian ay umatras at iwinagayway ang kanyang espada. Ang kabilang kamay ng lalaki ay biglang humawak sa braso ni Zhou Wangxian, at isang sword intent ang direktang nabasag ang body protection chi ni Zhou Wangxian. Gatlang M. Nabali ang braso ni Zhou Wangxian, at nahulog ang espada. Si Zhou Wangxian ay tumutulo ng malamig na pawis. Alam ko ang ibig kong sabihin. Ngunit hindi niya talaga akalain na makakatagpo siya ng isang pekeng Diyos ng espada, lalo pa ang layunin ng espada na iyon ay napakatakot. Kung hindi ka handa sa ilang sandali, mahuhulog ka sa isang malaking kawalan sa isang iglap. Hinawakan ng misteryosong lalaki ang lumilipad na espada, hinabol siya, at biglang sinaksak si Zhou Wangxian sa lalamunan. Si Zhou Wangxian ay naging Xuanming Eye Soul at sapilitang kinain ang espada, ngunit hindi siya malubhang nasugatan. Siya ay naging agos ng yelo at nyebe at gustong tumakas. Ang layunin ng espada ng mahiwagang eskrimador na ito ay hindi banggitin ang malupit, at maging ang kanyang pagiging espada ay napakataas. Kung hindi lang napagtanto ni Zhou Wangxian na hindi ito ang Sword God, baka naisip niya talaga na ang Sword God ang dumating para patayin siya. Isang pagpapakilala lamang ng 10 angka ng Xuanming, gusto ring makawala sa Diyos ng espada na ito. Ang misteryosong lalaki ay nanunuya at iwinagayway ang kanyang lumilipad na espada, at lumitaw ang isang likidong layunin ng espada sa kalangitan. Ang Black Gold Liquid Sword Intent ay direktang hamarang at bumabalot sa yellow at snow torrent ng kapangyarihan ng Xuanming. Hinuyam ng lalaki ang kanyang kamay, at ang layunin ng likidong espada ay direktang tumama kay Zhou Wangxian. Gatlang M. Malungkot na tumili si Zhou Wangxian, bumagsak sa lupa na puno ng dugo. Ang misteryosong tao ay gumalaw sa isang figure, at lumapit sa kanya, isang taybak. Tusukin ang ulo. Ang sword intent ay tumagos sa katawan ni Zhou Wangxian, agad na pinatay ang kanyang primordial spirit. Ang marahas na plain level na sword intent portion ay direktang nagpadama sa mga cultivator sa buong Hanliu City na malungkot. Matapos patayin si Zhou Wangxian, itinusok ng misteryosong lalaki ang pulang dugong espada sa bibig ni Zhou Wangxian. Inabot niya at hinawakan ang kanyang tenga, isang maliit na pulang kagamitan sa komunikasyon. Pumunta at suriin, si Zhou Wangxian at ang Sword God ay may anumang pakikipag-ugnayan, at kung anong mga hindi kasiya siyang bagay ang nangyari noon. As ordered, may tugon mula doon. Matapos gawin ang lahat ng ito, lumingon ang lalaki at sinulyapan ang nanginginig na midnight snack stall. Huwag mo akong patayin. Sino ako? Tanong ng lalaki. Sword God. Ang malamig na ngumiti ang misteryosong lalaki at diretsyong nawala sa gabi. Kabanata 3,999 na alignment. Isa sa mga pangunahing mundo kung saan kabilang ang Human Alliance, Yawa Village. Ang dahilan ng pangalang ito ay dahil ang mundo ay parang isang higanteng curved tile mula sa malayo. Ang paraan ng pagtitipon ng tao dito ay pinangungunahan ng mga cottage, at ang mga katutubong kaugalian ay medyo simple. Sa mundo sa labas ng Kyushu, ang 4 na pangunahing angkan at tradisyonal na angkan ay medyo maliit sa bilang. Sa pangkalahatan, ang mga salungatan sa pagitan ng mga angkan at mga miyembrong mababa ang ranggo ay hindi masyadong talamak, dahil lahat ay talagang mahirap. Kaya naman, nang pumunta rito ang Sword God at Hua Fei Hua para gawin ang kapakanan ng publiko at turuan ang mga tao dito kung paano magtanim ng mga espiritual na bulaklak at damo at bumuo ng mga side business, lahat ng mga residente ng Yawa Village ay natuwa. Sa taniman ng bulaklak, si Hua Fei Hua ang namamahala sa paggabay. Sinamahan ni Angel si Ye Fan upang magpahayag ng pakikiramay sa mga kinatawan ng ilang pangunahing lokal na angkan at mababang ranggo na miyembro. Ang isang grupo ng mga kinatawan ng tao ay kinakabahan sa una, masyadong natatakot na magsalita. Ngunit likas na pala kaibigan si Angel, at mabilis na binuksan ang pag-uusap para sa lahat. Pagkatapos ng ilang komunikasyon, ang lahat ay puno ng papuri para sa Sword God. Taos-puso kong ipinapahayag na wala pang ganoong kalaking tao na nagmamalasakit sa kanilang kapaligiran. Si Ye Fan ay labis na nahihiya, sa katunayan, siya ang namamahala sa maliit na usapan.
Ang tinatawag na mga problema ng mga residenteng ito, sa pananaw ni Ye Fan, ay malulutas sa kaunting pagsisikap. Halimbawa, ang pagbubukas ng ilang mga reservoir at pagpapatag ng ilang tuktok ng burol na humaharang sa mga kalsada. Para makabuo ng bagong teleportation array, gusto kong magkaroon ng ilang basic training materials para matutunan ng mga bata. Sa katunayan, ang alinman sa 30 at 10 estatwa ay maaaring matugunan ang kanilang mga kagustuhan. Kahit na sa malaking clan, anumang kapangyarihan ng Open Heaven Realm ay may ganoong lakas at mapagkukunang pinansyal. Kaya lang walang pakialam dun. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay walang mga emperador, at walang sinuman ang nakikipagkompetensya para sa kapangyarihan ng pananampalataya. Natural, wala itong kinalaman sa kanila. Nadama ni Ye Fan na tila sinasamantala niya ang katotohanan na ang kapangyarihan ng pananampalataya ay masyadong kumikita. Abala hanggang gabi, nagbigay si Feng Buyo ng isang tasa ng spiritual herbal tea. Lord Sword God, mahirap ang trabaho, lahat ay masigasig, magtatayo kami ng bagong Sword God Temple dito at kunin kabilang aming pananampalataya, nakangiting sabi ni Feng Buyo. Sa panahong ito, pagkatapos ng mahabang panahon, naging pamilyar din si Ye Fan kay Feng Buyo. Mula sa bangin, tinatanaw ni Ye Fan ang mga patlang ng bulaklak na mabilis na nilinang ng mga spell ng mga monghe sa ibaba. Ang mga taong nagtrabaho ng husto ay may kontentong ngiti sa kanilang mga bibig at humigop ng tsaa. Minsan, nalilito ako. Ano ang hinahabol ko? Talaga bang may katuturan ng gumawa ng maraming bagay? Ngunit sa tuwing nakikita ko ang mga taong ito, dahil sa aking pagsisikap, nagiging masaya sila at ipinapahayag ang kanilang sinseridad sa akin. Salamat. Nararamdaman ko lang na ang ginagawa ko ay makabuluhan at hindi walang kabuluhan. Nagtaka si Feng Buyo, para kay Lord Sword God, ang mga taong ito ay mga langgam lang. Ganun ba talaga kahalaga ang kanilang nararamdaman? Kung palagi kang mag-iisip ng ganito, mararamdaman mo na ang buhay ay boring, at lahat ng mga gawain ay lumulutang na ulap. Maraming bagay, nalilito, ngunit hindi masyadong pagod, maaari ding makontento at masaya, sabi ni Ye Fan. Ngumiti si Feng Buyo at sinabi, maaaring may ganoong kaisipan si Lord Sword God dahil ipinanganak siya sa Earth mula pa noong bata pa siya. Interesado ka ba sa Earth? Nakangiting sinabi ni Ye Fan, mukhang madalas na nag-uusap sina Angel at Angel tungkol sa mga bagay sa Earth. Lubos na hinahangaan ni Ancestor Feng Xiaotian ang Sword God, at personal kong hinahangaan ang Lord Sword God. Kaya, natural, interesado din ako sa lupa na nagsilang kay Lord Sword. Diyos! Sa nakaraan, ang karanasan sa paglaki ay magiging kapaki-pakinabang para sa aking paglilinang, sabi ni Feng Buyo. Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, at tumanggaw siya na may ngiti na hindi ngiti. Biglaan. Nakatanggap si Ye Fan ng isang agarang mensahe mula kay Su Qingzhou. Asawa, baka kailangan mong bumalik. Anong mali? Namatay ang matandang Zhou. Aling Zhou? Zhou Wangxian. Nagulat si Ye Fan. Kinakabahang tanong ni Feng Buyo, ano ang nangyari kay Mr. Zhou? Sumimangot si Ye Fan, si Zhou Wangxian ay pinatay at namatay sa kalye. Mukhang, kailangan nating suspendihin ang charity tour na ito. Paano naging ganito? Kinagat ni Feng Buyo ang kanyang mga ngipin, maaaring ito ay isang palihim na pag-atake ng isang demonyo. Si Ye Fan ay nasa mababang mood. Kahit na matagal na niyang hindi kilala si Zhou Wangxian, hindi masama ang kanyang pangkalahatang impresyon sa matandang ito. Namatay siya bigla, na talagang ikinalungkot niya. Pagkatapos magpaliwanag kina Hua Feihua at Angel, bumalik muna si Ye Fan sa Sword God Palace. Si Su Qingzhou at ang iba pang mga batang babae ay naroon na, at ang emperador na si Ziggy, na matagal nang hindi nakita sa kanya, si Xiao Qingshan, na bumalik bilang isang midwife, pati na rin ang ilang dosenang iba pa, kasama sina Bai Yi at Wu Yemingying, ay lahat ay nagtipon sa conference room. Ang kapaligiran ay marangal. Ano ang sitwasyon ngayon? Hindi lumihi si Ye Fan at diretsyong umupo sa pangunahing upuan. Ang Candlewick Soul ay sumasailalim sa pagsusuri sa autopsy, at ang pinakatumpak na pagkakakilanlan ay ginagawa, at dapat itong maging handa sa lalong madaling panahon, sabi ni Su Qingzhou. So what's the point now? On the spot, how about certification? Tanong ni Ye Fan. Natahimik ang lahat, at tila medyo nahihirapang magsalita, ngunit tumingin lang sila kay Ye Fan ng kakaiba. Kumunot ang noo ni Ye Fan, anong problema? Ay, sabi ng nanay ko. Walang ingat na sigaw ni Huang Wanro, namatay si Lao Zhou sa night wine stall. Nakita ka ng may-ari ng tindahan noong panahong iyon, at maging ang residente ng isang inn sa kabilang kalye, ang Diyos ng Espada, na nakikipag-inuman kasama si Lao Zhou. Pagkatapos ay kinuha mo ang espada at sumumpa ng ilang beses. Halika, patayin mo si Old Zhou. Bumaba ang mukha ni Ye Fan, sabi mo. Nakita nila na pinatay ko si Zhou Wangxian. Si Lord Sword God, na nagkukunwaring impostor, ay nasa posisyon ni Tai Shi. Masyadong pangkaraniwan. Hindi mo na kailangang mag-isip ng labis, kung mas ganito ang kaso, mas maliit ang posibilidad na mahuhuli ka sa isang divisive scheme. Mataimtim na sinabi ni Emperor Ziggy. Oo, Lord Sword God, ako, Jiang. Ginagarantiyahan ang buhay ko. Tiyak na ang kaaway ang nag-frame ng Lord Sword God. Jiang.
ay napuno ng matuwid na galit. Sa oras na ito, umiilaw ang conference room communicator. Binuksan ang holographic na imahe, at sa gitna ng mesa, lumitaw ang figure ng kaluluwa ng mitya ng kandila. Sa ilalim ng mahabang buhok, dugo pula ang mga mata, mga kamay ay may hawak na dagwang mga kasangkapan sa paghihiwalay. Sword. Lord Sword God. Nahihiyang sigaw ng Candle Core Soul habang nakangiti. Candlewick Soul, anong nangyari? Tanong ni Yefan. Hey, ang bangkay ay nagyelo, ngunit ibinalik ko ito sa liwanag na pagpapakalat at ito ay naging isang bagong estado ng kamatayan. Pagkatapos ng tumpak na anatomical analysis, napagpasyahan na, ang layunin ng espada ay nagdulot ng kamatayan. Sa conference room, tahimik. Masyadong maraming demonyo na may layunin ng espada. Sigaw ni Jiang Ye. Bago namatay si Zhou Wangxian, siya ay malubhang nasugatan ng likidong sword intent. Jiang. Mukhang naninigas, parang hindi alam ang sasabihin. Sumakit ang ulo ni Yefan, at nagtanong na may mapait na ngiti, ano ang diablo na may layunin ng likidong espada? Ito. Lord Sword God? Hindi mo kailangang mag-alala, nag-cruising ka kasama ang charity group kamakailan, gumagawa ng mabuti sa iba't ibang lugar, wala ka ba doon? Patunay, sabi ni Jiang. Kung gusto ng Sword God na patayin si Zhou Wangxian, kahit umalis siya. Hindi ito mapapansin ng public service mission. Gayun din, ang Lord Sword God ay maaaring gumalaw kaagad at magpalit ng mga posisyon. Sa teorya, kung wala ka, tumayo ka. Hindi ako makatayo, balik ng emperador. Kabanata 3100 Insidious na layout. President Emperor. Bakit baligtad ang pagsasalita mo? Hindi ba dapat suportahan natin si Lord Sword God? Jiang. Sabi ng may malungkot na mukha. I can think of it. Do you think that outsiders can't think of it? It's useless to hide your ears and steal the bell. Tama si President Emperor, alibay, wala ako nito, umiling si Yefan. Sa totoo lang, hindi siguro akalain ng karamihan na si Lord Sword God ang gumawa nito. Gustong patayin ng Sword God si Zhou Wangxian, ayos lang, kaya bakit hilingin sa kanya na makipagkita ng pribado? At saka, hindi na kailangang patayin siya. Nag-iiwan ng buhay na saksi. Hindi ba nito nililinaw na sila ay na-frame? Sabi ni Gigi He. Tama si Ji Pao Pao, hindi naman kailangang mag-alala masyado si Lord Sword God, kailangan lang natin itong isa publiko, at maiintindihan ito ng lahat. Ngayon na ang Diablo ay tumitingin sa mga tigre, ang panloob na pagkakaisa ay partikular na mahalaga. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, siguro. Ang bagay ay hindi napakasimple. Miss, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yefan. The latest news I got, may chismis na kumakalat sa community. Napakabilis ng pagkalat. Sinasabing pinahintulutan ni Zhou Wangxian ang isang babaeng alipin na nagngangalang Sai Huahong, nagbukas ng sword discussion platform sa Fenggayu City, binubuli at nanloko. Sword God nakikita ang kawalan ng hustisya sa kalsada, labis siyang hindi nasisiyahan kay Zhou Wangxian. Ang gusto ng Sword God na maging emperador, kaya sana ay basahin siya ng mabuti ng lahat ng tao sa mundo. Sa makatuwid, papatayin ko ang manok at magiging halimbawa kay Zhou Wangxian, at hayaang huwag apihin ang angkan ng hamak na si Ji. Mayroong isang bagay tulad ng ano? Alingaw-ngaw, sabi ni Jiang. Totoo, ngunit hindi ganoon ka-simple, at matagal na akong tumigil sa pag-aalala tungkol dito, napabuntong hininga si Yefan. Ang pangit ng mukha ng mga taong naruroon. Magiging magulo ngayon. Nasa Lord Sword God ang lahat ng motibo sa pagpatay, at ang pangunahing punto ay ang panik ang angkan. Oo, naging abala ang Sword God sa pag-aalaga kay Bayan Ji at pagpatay kay Zhou Wangxian kamakailan. Kung ihahambing ang dalawang bagay bago at pagkatapos, sa puntong ito ng panahon, ang mga bagay ay naging maingat at may batayan. Malamig na sinabi ni Su Qingzhou, ang taong gumawa ng larong ito ay napakatalino. Alam niya kung paano pukawin ang kaguluhan sa loob ng angkan, at ang timing ay napakaganda rin. Qingzhou, mayroon ng ilang elder mula sa angkan ng Xuanming, na sama-samang humiling na makita ka. Dahil sa inyong relasyon, ang angkan ng Xuanming ay palaging sumusuporta sa pag-angkin ng Sword God sa emperador. Sa pagkakataong ito, pakiramdam nila ay pinagtaksilan sila. Kumunot ang noo ni Ling Yue. Hindi ba? Para sa angkan, ang usapin ng Sword Discourse Platform ay wala talaga. Dahil dito, kung mapatay ang isang estratehikong powerhouse, tiyak na hindi ito tatanggapin ng Xuanming clan. Ngumisi si Huang Wanru. Ang Xuanming clan ay hindi nasisiyahan at dumating upang magreklamo at magsumbong. Sa katunayan, sa palagay ko ay hindi ito isang malaking problema. Ang pinakakinababahala ko ay ang pangyayaring ito, bilang isang fuse, ay maaaring mag-trigger ng buong alyansa ng tao at panloob na pagkakabaha-bahagi. Sabi ni Su Qingzhou na nakakunot ang noo. Sinasabi ni Miss Su, clan at murang membership. Lumubog ang mukha ni Emperor Ziggy. Tama, isinusulong namin ang cheap rank reform, na nakaantig sa nerbiyos ng ilang diehards ng clan. Kamakailan lang, nasa public welfare parade ang asawa ko, at halos lahat sila ay nakikipag-ugnayan sa mga chummy member at nagiging malapit sa mga karaniwang tao. Wala lang, clan. Kahit na hindi ko gusto, hindi ito nakakaapekto sa interes ng lahat.
Ngunit, ang pangyayaring ito ay maaaring maglagay sa panganib ng lahat sa angkan at tutulan ang paghahabol ng aking asawa sa emperador. Hindi lang yan, baka mas parusahan pa ng clan ang mabababang ranggo. Malakas na pagsupil. Walang magagawa ang clan sa asawa ko, pero magagamit nila ang murang G para buksan ang kutsilyo. Kung inaapi ang murang G, iniisip ang suporta ng asawa ko, baka lumaban sila. Sa oras na iyon, magiging trahedya ang mga nasawi. Ang pag-atake ng kalaban sa oras na ito ay talagang nahuli sa amin. Nang marinig ng lahat ang pagsusuri ni Su Qingzhou, nadama nilang lahat na hindi maganda ang sitwasyon. Ang lasa ng ganitong uri ng pagsasabwatan, ang mood ay napakaganda. Sino ang gumawa ng masamang planong ito? Magaling umarte ang lalaking ito. Mukhang adoring ang sikat na artista ni Misty Knight. Sir Sword God, ano ang gagawin mo? Tanong ng emperador. Ano pa ang magagawa ko? Diretsyong patayin ang ekspedisyon ni Satanas. Kinatay na ang lahat, mas gugustuhin kong patayin ang mali kaysa pakawalan ito. Kumaway ng kamao si Wang Wanro. Hindi mo alam kung sino ang kalaban. Kung random kang pumutok, gagamitin ka lang bilang kutsilyo. Higit pa rito, sa paghusga mula sa pag-uugali ng Satan Expeditionary Force, hindi man lang sila lalaban ng direkta. Maliban na lang kung sigurado silang mananalo, tiyak na gagamit sila ng ilang roundabout na paraan. Sabi ni Su Qingzhou. Hindi banggitin, ang padalos-dalos na pag-atake ay maaaring maging sanhi ng ganap na pagsiklab ng digmaan. Wala pa nga kaming nahanap na nagpapanggap na Sword God. Ang lalaki ay nagpatuloy sa pagbabalat kayo bilang isang Diyos ng espada, at ang mga tao ng aming sariling angkan ay maabala. Tapos kahit na pumatay ka ng malaking bilang ng mga demonyo at lahat ng sarili mong tao ay patay, ano ang silbi? Bumalik ang emperador. Biglang tumayo si Xiao Ziner, galit na umiling at sinabing, hindi ito posible, hindi iyon posible, kung gayon ano ang dapat kong gawin? Nagtaas ng ulo si Ye Fan at nagtanong. Candle Core Soul, makakahanap ka ba ng ebidensya mula sa bangkay na hindi ko pinatay na may layunin ng espada? Ngunit, oo, bagamat malakas ang sword intent ng taong iyon, hindi naman siya emperor-level sword intent. Ikinumpara ko ito sa bangkay na pinatay ni Lord Sword God, pero may gap pa rin. Gayunpaman, tila talagang sinusubukan ng lalaki na gayahin ang layunin ng espada ng Panginoong Espada na Diyos. Bukod sa kakulangan ng emperor-level verve, at ang hitsura ay halos 70%, mukhang kilala ng taong ito ang Sword God. Sinabi ni Ye Fan, pagkatapos ay maaari mong ayusin ang ebidensya, isapubliko ito, at subukang kumbonsihin ang karamihan sa mga tao na may isang taong gumagaya sa akin. Ikaw. Maaaring gamitin ang enerhiya ng katalinuhan sa iyong mga kamay upang suriin hanggat maaari upang makita kung mayroong anumang pagpapanggap. Bago ang kaguluhan sa mundo, malayo ang lalakbayin ko. Lord Sword God, saan ka pupunta sa kritikal na oras na ito? Tanong ni Jiang. Hindi ko na ito pag-uusapan, nag-aalala ako na may mga tainga ang partition, sabi ni Ye Fan. Bumulong si Su Qingzhou ng voice transmission at sinabing, asawa, ang bagay ni Jiang Xiaobai ay nayanig, si Xiao Luo at ang iba pa. Sa ngayon, hindi na natin sila kailangang protektahan, lihim tayong umaasa na ang mga salarin sa likod ng mga eksena ay hindi tanga. Iisipin yata nila na si Xiao Luo at ang iba pa ay si Bait. Hindi ako masyadong nag-aalala tungkol sa kaligtasan ni Xiao Luo. Kung tutusin, walang panganib sa panig ng aking mga magulang. Ang pananakot sa akin kasama ang aking pamilya at ang aking apprentice, ang pamamaraang ito ay walang epekto sa akin, at ang kabilang partido ay hindi dapat maging ganoon katanga. Sabi tama na. Pagkatapos ay susubukan ko ang aking makakaya upang paginhawahin ang aking panloob na emosyon at hintayin kang bumalik mula sa wormhole, sabi ni Su Qingzhou. Natigilan si Ye Fan, asawa, paano mo nalaman, gusto kong pumunta sa pugad ng uod. Hulaan mo na lang. Hindi binago ni Su Qingzhou ang kanyang ekspresyon. Si Ye Fan ay sumipsip ng malamig na hangin, ang babaeng ito ay parang bulate sa kanyang tiyan. Sa katunayan, naramdaman ni Ye Fan na ang kabilang partido ay tiyak na nakakolekta ng maraming katalinuhan kung magagawa niya ang gayong banayad na layout at kilala siya ng lubos. At hindi nagtagal ay lumabas siya sa eroplano ng Taipei. Ang isa na tumpak na makakaunawa ng maraming impormasyon ay maaaring ang sinaunang babaeng insekto, ang ika-6 na demonyo, si Gretney. Bagamat hindi sigurado si Ye Fan, kung ito ba ang impormasyong nailik ni Gretney. Ngunit hindi bababasa, maaari mong tanungin ito sa iyong sarili kung sino ang nagpapanggap bilang iyong sarili. Noon pa man ay naririnig na niya na nagbebenta ng intelligence si Gretney, at binibili ito ng ibang partido, kaya maaari rin siyang sumali sa kasiyahan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.